Praise God mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa hindi po pagtatagal at iniimbitahan ko na po ang lahat na tayo itatayo para sa pagsisimula ng ating gawain mga kapatid. At maging po sa mga nanonood sa online, welcome po kayo sa aming gawain at malaya po kayo sumabay sa aming pagpupuri mga kapatid. At bago po ang lahat ay binabati ko po muli kayo ng Happy New Year and welcome 2026 mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, kung tayo ay hindi ginutom ng Panginoon, hindi nasimot yung ating hapagkainan, how much more ngayong 2026 mga kapatid. Welcome natin ang panibagong kasaganaan na ibibigay ng ating Panginoon. Praise God. Kung tayo ay kapit na kapit mga kapatid nung 2025 sa ating Panginoon dahil sa iba na may mga pinagdadaanan, mas lalo tayong kumapit mga kapatid ngayong 2026 kasi lahat tayo ay aasa lang sa ating Panginoon, sa kanyang biyaya mga kapatid. At praise God at palakpakan natin ang ating Panginoon. At sabi mga kapatid na wala tayong maiaalay sa ating Panginoon kundi ang ating pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya bilang pasasalamat mga kapatid, tayo ay awit sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging
ko po si Sister Reyna na pangunahan tayo sa panalangin. Praise God, hallelujah. Hallelujah tayo manalangin, dakilang Diyos Ama. Hallelujah, Jesus, pinupuri ka namin. Hallelujah, pinasalamatan ka namin, O God. Hallelujah, sa hapong ito, O God. Alam ko, Panginoon, kaninang umaga ay binusog mo na kami, O God, sa iyong spiritual at sa iyong presensya, O God. Hallelujah. Minsan pa muli, hallelujah, Jesus, kayo ay in-invite, Lord, hallelujah. Nasamahan mo kami, Panginoon, sa hapong ito. Hallelujah, Jesus, as gamitin mo po mula sa MC, hallelujah, sa song leader at sa instrument, hallelujah, sa aming mga awit, O God, hallelujah, at mag-special number. Ikaw po yung makita, hallelujah, Jesus, lalo-lalo na po sa magdala na yung salita, si Sister Seni, O God, gamitin mo lamang si Sister Seni, Lord, hallelujah, kung ano man yung ipaparinig mo sa iyong mga anak, O God, hallelujah, Jesus, ito'y aming gamitin po sa aming pang-araw-araw na buhay, O God, Lord Jesus, hallelujah. Minsan pa, O God, hallelujah, Jesus, thank you so much, Lord, sa lahat ng blessing na pinagkaloob nyo. Ito may physical man, spiritual at financial, O God. At binabalik lamang namin lahat sa iyong papasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Praise God! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Mga kapatid, kaawit na masayang awit habang kinakamayan ng ating mga kapatid. Praise God! Siyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Hoy masaya, ay masaya, sa buong paligid ay masaya. Hoy masaya, ikaw ba ay masaya? Ang buong paligid ay masaya. Oh masaya, oh masaya, kung si Kristo'y nasa iyong puso. Oh masaya, oh masaya, kung si Kristo'y nasa iyong puso. Ito'y masaya, sa langit lalo na, ang buong paligid ay masaya. Ito ay masaya, sa langit lalo na, ang buong paligid ay masaya. Oh masaya, oh masaya, kung si Kristo'y nasa iyong puso. Oh masaya, oh masaya, kung si Kristo'y nasa iyong puso. Kung si Kristo'y nasa iyong puso. Kung si Kristo'y nasa iyong puso. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid! Hallelujah! At sabihin natin sa ating kapabe, God bless you. At makakaupo na po. God bless you. Rebuke the antok. Rebuke the antok. Yes, rebuke the antok. At sa hindi pagtatalma pati tayo makakarinig ng isang awitin na nagmumula kay... Dalawa ba kayo? Dalawa daw sila. Praise the Lord mga kapatid. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Kami po ay maghahandog ng paboring awit sa ating Panginoon na pinamagatang Lord, I offer my life mga kapatid. Ang buong buhay natin, ialay natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Kahit man may mga pagsubok na dumaan sa ating buhay.
Dahil lagi nating alalahanin ang ating kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Oh, that I am, oh, that I have, I lay them down before you. All my regrets, all of my blame, the joy and the pain, I give them yours. Those are the best, those hear and see, wishes and dreams that are yet to come true. All of my love, all of my praise, my heart in my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. I offer you my life. Oh, that I am, oh, that I am, I lay them down before you. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer Praise God mga kapatid, isa pa nga pong palakpak sa ating Panginoon. Lord, I offer my life to you. At yung mga kapatid, yung awitin na, ibig sabihin parang ayaw ko marinig, pero hindi, ibig sabihin, hindi naman sa ayaw, yung memorable mga kapatid. Last experience namin, share ko lang mga kapatid, patalastas lang. Last 2019 mga kapatid, yan yung, yan yung mga kapatid, yung favorite kantahin ng kapatid ko. Yung sumunod sa akin mga kapatid na namatay. And bago siya kunin ni Lord, yan yung lagi niyang kinakanta mga kapatid. Pero nung time na yun na hindi namin alam na
yun na pala yung huli niyang laging aawitin kasi napasama siya mga kapatid dun sa pinag-drive siya nung kakilala niya rin taga sa amin. Pero ano pala yung mga kapatid, sindikato. So, hindi rin aware yung kapatid ko na yun pala mga kapatid ay nakatimbre na sa mga pulis. So, yung time na yun ay kapapanganak ko lang po kay Chay. So, mga 1 month pa lang. And then, nung time na yung mga kapatid na kasalukuyang nag-recover pa ako, yun, siguro mga hating gabi, nabalitaan namin mga kapatid, nabalita sa ABS-CBN mismo, nangyari dyan sa may, sa may Paranaque, yung kapatid ko, siya na pala yung mga kapatid. Kaya pag naririnig ko itong awitin, mga kapatid, hindi ko maiwasan na maalala ko yung kapatid ko kasi napakabata niya pa mga kapatid. Pero yun siguro yung kalooban ni Lord. Hindi lang naging maganda yung pagkawala niya, pero will na yun ni Lord mga kapatid. So, yun lang, patalastas lang. Naalala ko lang mga kapatid. Kaya napaka po yun eh. Sobrang sakit mga kapatid kasi lahat kami hindi napaghandaan yung ganong sitwasyon mga kapatid. At hindi rin po ako nakauwi nun kasi kakapanganak ko pa lang. So, yun, sila lang po. Nakakaawa mga kapatid kasi ang tawag dito, namatay na lang nang naiuwi yung bangkay niya. Pero nakaposas pa rin mga kapatid. Yun, napakahirap na, as in, wala namang kasalanan yung kapatid ko na damay lang. Pero siguro, yun yan yung time na kukunin na siya ni Lord. Pero hindi lang naging maganda yung sitwasyon mga kapatid. So yun lang. Kasi minsan mga kapatid, mahirap mag-share ng, di ba yung sasadyain mong kwento. Minsan may maalala ka, kagaya po niyang kanta, kaya naalala ko na naman yung kapatid ko. At yung time na yun, wala din yung asawa ko nun eh. Kaya napakabata mga kapatid, pero God is good pa rin. So yun lang. At mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating pagbibigay mga kapatid. Pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ay ang pagbibigay. Praise God. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Purihin natin siya sa mahirap pangalan niya na may galak sa ating puso. Hallelujah. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya na may galak sa ating puso. Hallelujah. Na may galak sa ating puso. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Dakilang Ama, minsan pa Panginoon, hallelujah. Maraming salamat Panginoon muli sa hapong ito, O God. Hallelujah, na narito ang iyong mga anak na walang sawang magpuri sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus, Lord. Minsan pa ang aming tithes offering, O God. Hallelujah. Bless mo to Panginoon. Gamitin mo to Panginoon sa aming ministeryo, O God. Hallelujah. Bless mo Panginoon ang lahat nagbigay. Balik mo sa kanilang siksik, liglig at umaapaw. Thank you, Jesus, for all the blessing. In Jesus' mighty name, Amen. Praise God mga kapatid. Tayo po ay hindi na po, diretso po natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. At sa pangapong palakpak sa ating Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos mga kapatid, hallelujah. Tayo mga kapatid ay araw-araw magpupuri sa ating Panginoon, hallelujah. Di na kayang pigilan pa
Alam natin na minsan tayo ay nagkukulang mga kapatid. Pero patuloy, nandyan ang biyaya ng ating Panginoon para sa atin. Praise God, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang, at huwag
Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito, O God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang hapon po muli sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sangayon doon sa ating awitin. Amen? Hallelujah. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero tayo ay binigyan niya ng karapatan. Amen? Para mahalin. Amen? Para iligtas. Praise God. Hallelujah. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, hallelujah, tayo po ay magpapatuloy na rin, mga kapatid. Praise the Lord. At hallelujah. Ngayon po, hallelujah, sa araw na ito, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ngayon ay first week, amen, sa unang buwan ng taong 2026. Amen. Praise God. Tayo po ay nandito ulit sa panghapon na service natin, mga kapatid. Amen. At nung Thursday po ay inumpisa natin yung araw na ang ating Panginoon na ating papurihan at pasalamatan. Amen. At hanggang ngayong buong araw na ito, mga kapatid, ay patuloy tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Karapat-dapat lang yun, mga kapatid, sapagkat kulang pa yung mga pasasalamat at papuri natin yan sa ating Panginoon sa mga bagay na ginagawa niya sa bawat buhay natin. Amen. At ngayon pong hapong ito, gusto ko pong i-share sa atin ang salita sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. So wala na po tayong monitor, mga kapatid, and nais ko pong basahin sa inyo Ephesians chapter 5 verse 15 to 20. Hallelujah. And may I request Sister Grace para basahin ang Word of God. Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein it is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. 20. Give thanks always for all the things unto God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Praise God. Pagpalain po natin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon, at hinihiling ko po ang ating butihing pastor sa kanyang prayer para sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa malayang pagkilos. Salamat sa iyong mga salita. Yes, Lord. Hallelujah. Dalangin namin patuloy pong pangunguna. Hallelujah. Gamitin mo lang ng Sister Zenny. Hallelujah. Double portion of anointing, Lord. Yes. Gawad mo po sa kanya. Lahat ang lalabas ng mga labi. Panginoon, hallelujah. Maging pagpapala at sa lakas sa bawat isa po sa amin, at gayon din sa mga nanonood sa online sa Kilang Diyos. Salamat, Panginoon. Tinataas ka namin. Pinupuri, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. At pamamagatan ko po ang ating message ngayong hapon na maximizing life God's way. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Sa Tagalog po ay pamumuhay na sulit sa paraan ng Diyos. So mga kapatid, alam niyo po kung bakit natin kailangang i-maximize ang ating buhay sa paraan ng Diyos sa bagong taon na ibinigay muli sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil hindi po lahat ay nakasilay at nakaabot sa bagong taon. Hindi po lahat ay nakarating at nakita ang taong 2026. Amen? At ngayon po na tayo ay nakakita nito. Amen? Tayo ay naririto, mga kapatid, sa oras na ito, mga kapatid, biniyaan ng Panginoon ng bagong taon. At we need to maximize it. Amen? We need to maximize it kasi po marami pong tao, day after day, year after year, hallelujah, yung kanila pong buhay ay ganun pa rin. Parang walang nangyari, parang walang improvement.
Amen. Wala pong nakikitang magandang pagbabago, ganun at ganun pa rin. Amen po ba? Praise God. And alam ko namang sa lugar na ito, sa loob ng kwartong ito, wala dito ng mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo po kung bakit kailangang i-maximize ang ating mga buhay sa bawat bagong taon na dumarating na ipinagkakalob ng ating Panginoon sa atin. Actually, hindi lang naman po kapag bagong taon. Ibig ko pong sabihin ay in every minute, in every seconds, in every day in our life, mga kapatid, we need to maximize it, mga kapatid. Bakit po kailangan? Dahil we only have limited time on earth. Limited lang po ang ating buhay sa mundong ito, mga kapatid. Limitado lang po yung ating oras. Amen po ba? Limitado yung ating panahon. Hallelujah. Limitado lang po yung ating lakas, mga kapatid. Limitado din po yung opportunity na meron po tayo sa mundong ito. Praise God. So kapag hindi po natin i-maximize ang panibagong taon muli na ibinibigay sa atin ito ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, sa bawat buhay natin, we might miss that opportunity, mga kapatid. We might miss that moment, mga kapatid, na tayo po ay makuha yung the best na dapat po ay para sa atin. Amen po ba? Amen. Ang New Year po, sabi po din, it means new beginning. Ano po, yung bagong simula, bagong opportunity, bagong ikaw. Amen? Bagong tayo. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Brian kanina, ng ating pastor, sa kanyang pagtuturo, pahalaga natin, yakapin natin yung opportunity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon kasi ang opportunity ay sa simula yun. Amen. Kasi wala na nga namang opportunity na nasa huli. Amen. Tama yun, mga kapatid. At praise God, tayo po ay dapat ay tayo ay maging bago. Amen. Maging bago rin tayo. Bagong taon, bago rin yung ating buhay. Amen. Amen po ba? So, sabi nga yung mga New Year's resolution na yan, sabi nga ni Kuya Willie kanina, hindi naman totoo yan talaga. Amen? Kasi pangako lang yan eh. Amen? Na talagang 100% magbabago. Praise God, napapako. Ako nun, bata pa, laging sa eskwelahan, laging susulat kami ng New Year's resolution. Pero hindi naman totoo, mga kapatid. So, ngayon po, ating balikan yung ating binasa kanina sa Efeso 5, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At actually, mga kapatid, kapag binasa niyo po yung buong chapter 5 ng Efeso, it talks about how we walk as a Christian, mga kapatid. Kapag basahin po natin yung buong chapter na yon, papaano ba yung Christian living, papaano ba yung mabuhay ang isang Kristiyano. Amen? At doon po sa binasa nating text in verse 15 to 20, ito po yung si Apostol Paul, tinuruan niya po yung mga taga-Efeso how to walk in wisdom. How to walk in wisdom, how to maximize our life, how to maximize our new year, na magamit ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi sayang ang araw, mga kapatid, sayang ang linggo, amen, sayang ang buwan, sayang ang taon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Tapos hindi naman po natin mamamaximize. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon para po hindi sayang. Para po maabot natin yung buong potensyal na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin as we maximize this new year. This year 2026. So basahin po ulit natin, basahan naman natin sa Tagalog. Praise God, sa Ephesians chapter 5, 15 and 16. Sabi po mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Verse 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Na kayo'y mga
mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. And verse 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na Diyos na ating Ama. Praise God. So ito pong ilang verse na ito na makikita natin sa book of Ephesians. Pag inaral po natin ito, we can get something na makatutulong sa atin mga kapatid to maximize our life in God's way. So kagaya po ng nabanggit natin kanina, sabi po maraming tao at di po natin alam kung tayo ay isa dito o yung katabi mo. Amen? Na year after year, ganun pa rin ang buhay, walang pagbabago, walang improvement, walang new passion, walang new fire. Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon dahil nabubuhay ng katulad pa rin ng nakaraan. Amen? Nabubuhay na katulad pa rin ng dati. Sa karakter, sa attitude, sa pakikitungo sa kapwa ay walang pagbabago. Pero may sinasabi po ang Bible dito na kung papaano natin dapat ipumuhay ang ating buhay, amen, para po magkaroon po ng direksyon na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po dapat ay alam natin na ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol po dito para po hindi masayang yung taon, yung panahon na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Kasi yung year na yan, mga kapatid, limitado lang po yan. Actually, sabi po sa book of James, sabi po dyan, para lang po tayo mga hamog na daraan sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. At sandali ay maglalaho. Kung hindi po natin mamamaximize yung little time na ibinibigay sa atin, mga kapatid, ay magugulat po tayo na matatanda na tayo. Lolo't lolo na tayo. Walang nangyari sa buhay natin. Amen. Walang nangyari. Tumanda pero sabi nga walang pinagkatandaan. Kasi nga po, hindi alam ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi alam ang purpose ng Panginoon sa bawat buhay. Praise God. Hindi alam kung ano ang dapat at tamang gawin para maging maayos ang buhay. At hindi lang po yon kundi yung up to eternity. Amen? Na tayo po ay nandito, tayo as a Christian, gumaganap ng mga tungkulin natin, ng mga papel natin. Amen? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, pero parang routine lang na ginagawa natin ng ating mga physical na katawan, pero ang puso ay hindi involved. Amen? Sabi nga sa mga kabataan ay nagpupuri dito sa church. Amen. Hallelujah. Every Sunday nandito sa mga gawain. Pero pag nasa bahay naman itong utusan, nagdadabog. Amen. Hindi mautusang maghugas ng pinggan. Amen. Hallelujah. Dapat ay kasama po yung mga bagay na yon. Amen. Hallelujah. Sa mga bagay na mababago sa atin. Praise God. Mahirap man, pero sabi nga, nandiyan ang ating Panginoon. Amen. Kung laging, sabi nga ni Sister Julie, lagi nating ipasakop. Amen. Yung Sister Divine, yung ating buhay ay lagi na tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Yun ang isang bagay na unang-unang technique, mga kapatid, para tayo maging matatag. At kaya nga po, ano bang ating gagawin to maximizing lives in God's way? Number 1 po ay we need to walk as a wise. Amen? Maikli lang po itong aking inaral, mga kapatid. Praise God. At sabi po, kailangan i-evaluate po natin ang ating mga buhay ngayon, mga kapatid. Evaluate po natin yung buhay natin sa mga nakaraan. Amen? Kung are we walking like a wise person? Praise God. O tayo po ay lumalakad na fool. Amen? Kaya dito po sa may verse 15, mayroon pong warning dito si Apostol Paul, mga kapatid. Winarningan niya ang mga taga-Epeso. At sabi po niya, so be careful how you live. Amen?
Maging maingat daw sila sa kanilang mga pamumuhay kasi hindi po lahat ng oras, hindi po sa lahat ng araw, hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagamit natin ng tama o yung taon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nagagamit natin ng tama, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Talagang darating at darating, mga kapatid, yung time na sa buhay natin ay tayo sumasablay as a Christian, mga kapatid. Kahit pa sabihin nandito tayo, mga kapatid, nagbababad tayo sa mga gawain, pero talagang sabi nga tayo kasi yung target. Amen? Ang kaaway. Hallelujah. Kaya may time at time na tayo po ay manghihina, mga kapatid. Tayo ay nalulugmok, mga kapatid. Pero sabi nga, andyan ang Panginoon, di ba? Kaya kailangan this year, mga kapatid, tayo evaluate natin ang ating buhay. Amen? And are we walking in wisdom? Kung tayo ba ay lumalakad, amen, sa wisdom na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, may warning po siya dito na be careful how you live, mga kapatid. Kasi po, may mga tao na namumuhay ng wala lang. Amen? Come what may, they don't live intentionally. Dapat po katulad ngayon, as we start sa taong ito at sa mga darating pa, mga kapatid, we need to live intentionally. Pag sinabi pong intentionally, you plan for it. You plan for your life, mga kapatid. Kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, so that we can walk as a wise. At sabi niya, don't live as fools. Ang fools daw po ay yung mga tao na Christian sila, mga kapatid. Nakakarinig lagi ng salita ng Panginoon, pero hindi naman ina-apply sa kanilang buhay. Kaya po ito po ay isang wise na tao. Titingnan po natin dito mamaya kung ano ba ang wise na tao. Amen po? Pero bago po tayo pumunta dyan, i-evaluate po muna natin yung buhay natin, mga kapatid. Last year, ano ba ang nangyari? Where do you spend your time? Your treasure? Amen? Your strength? Your energy? Last year, ay asan ba natin nagamit ang mga bagay na yan? Amen? Baka kung tayo po ay kabataan, ay baka sa gadget natin nagamit. Sa kapipindot lang ng mga Mobile Legend. Hindi ko po alam yan, mga kapatid. Ano ba yung mga laro na yan na doon lang nauubos yung time mo? Amen? Kung bibilangin mo yung buhay mo na nagamit last year, pambihira ang dami mong naubos na oras doon sa paglalaro o sa paggawa ng isang bagay na hindi naman gaanong makabuluhan. Amen? Kaya po minsan magugulat tayo, tumatanda na tayo, hindi man lang po natin nabigyan ng mahabang panahon ng ating buhay para maipaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Malakas tayo doon sa mga games, pero sa totoong buhay, weak tayo sa ating Panginoon, sa ating spiritual. We need to walk as a wise. At ano nga po ba pala ang wise person para maintindihan natin? Kasi po, dinifferentiate ni Paul yan, mga kapatid. Huwag kang mabuhay ng isang mangmang, kundi mabuhay ka ng isang wise. And what is a wise person in the Bible? In Matthew chapter 7, verse 24, sinabi po dito na ang ating Panginoon po ay nagsasalita dito. At ang sabi niya, ang wise daw po na tao ay, sabi po sa Matthew 24, ay, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Hallelujah. Ang mga tao daw po na nakakarinig at sumusunod sa salita ng Panginoon ay gumagawa ng bahay o isang tahanan na nakatayo sa solid rock, sa matibay na bato. At bakit daw po kailangan nun? Sabi po sa verse 25, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato.
Praise God. At ito po ang nakita ko dito na hindi po pala, mga kapatid, lahat ng may alam ay wise. Amen? I don't care how much you know as a Christian or you have a lot of knowledge, mga kapatid, about sa Bible. Ang dami-dami mong stock na knowledge, but hindi mo naman ginagamit at ina-applyan. Hallelujah. Kung hindi naman natin sinusunod at isinasabuhay ang salita ng ating Panginoon, ang tawag sa atin ay fool, mangmang. Kasi madali lang pong makinig, madali lang matuto. Amen? Hallelujah. Pero mahirap sumunod. Kaya simula po ng taong ito, ano pa po ba ang mga bagay na alam natin, na narinig natin na hindi pa rin nasusunod na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon? Kumusta daw po ang spiritual life natin, mga kapatid? Kumusta po ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus? Kaya if we want to maximize our year, we need to walk as a wise person. At ano daw po ang wise person? Ito po yung sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, ngayong taong ito, ano dapat? We decide na no matter what, I will obey the word of God. Amen? I will follow the word of God. Bakit po? Kasi yan po ang pwede nating sandalan, mga kapatid. Ano pa po? Na hindi nagigiba ang salita ng ating Panginoon. Amen? So yun po ang una, we need to walk as a wise. Anong ating gagawin? We will obey and follow the word of God. Hallelujah. And secondly, we need to maximize the opportunity. Amen? Sabi po, darating po ang oportunidad sa bawat buhay natin. Hindi po lahat ng pagkakataon ay hindi dyan po yan, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya dito sa verse 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. By the way, mga kapatid, hindi po lahat ng opportunity, mga kapatid, ay galing sa Panginoon. Meron po mga opportunity na ino-offer sa atin ang kaaway para iligaw tayo, para ilayo tayo. Amen? Para tayo ay mawala sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya we have to know if the opportunity comes from the Lord. At kung alam natin galing ito sa Panginoon, let's maximize it. Amen? And let's grab it, mga kapatid. Let's obey it. Amen? Kasi po sabi niya, make the most if every opportunity, kaya dapat po sulitin natin yung bawat oras, sulitin natin yung bawat araw, sulitin natin yung bawat linggo, yung bawat taon, yung lahat ng panahong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Di po ba kapag tayo pa ay pumupunta ng party? Sino po dito ang nakapunta na ng party? Amen. Birthday, kasal, binyag, di ba minsan mga kapatid, sasabihin natin na, kumain ka ng marami ha. Sulitin mo na kasi bukas may bayad na yan. Sinusulit naman natin, di ba? Talagang nagpapakabusog tayo. Kaya, mga kapatid, dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. Sulitin din natin yung mga pagkakataon, yung panahon, yung time na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin habang tayo'y may lakas pa, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We need to maximize the opportunity. Ano bang binibigay sa atin ng Panginoon? Binigyan tayo ng time. Merong strength, merong oportunidad na ibinibigay sa atin. At alam niyo po, all of these things ay meron po tayo niyan. Amen? May time. Yes, may oras tayo, mga kapatid. May strength. And yes, may darating na opportunity, mga kapatid. But I want to tell you na all of these things are limited. Yes. Amen. Hallelujah. May hangganan yan, mga kapatid. Darating po yung time na unti-unti na lang yung oras natin o wala na tayong lakas. Amen? Yung ating oras ay kaunti na lang. Or we have this we call missed opportunity. Amen. Na dapat po tayo yung ginamit ng Panginoon. Dapat tayo yung nasa ganong sitwasyon, ganong posisyon, mga kapatid. But because we don't maximize the opportunity, we miss it. Amen?
Hallelujah! Naalala ko mga kapatid nung time na galing po ako sa Trinitarian and dahil ako po ay na-discourage, parang ayoko na. And andirito na po kami sa United Pentecostal kasi yun yung pinagpipray ko, pero nauna yung mga anak ko, yung tatay ko, yung tatlong niya maliliit pa. Ako, naiwan. 4 years, mga kapatid, bina-Bible study ako. Nila Pastor Romy. And nung time na ako po ay halos talagang ikamamatay ko yung matinding takot na naranasan ko, nervous, panic disorder, lahat ng dugo ko ay palyado, mga kapatid, ng result. Mga kapatid, napakahirap po pag ikaw ay inalipin ng takot. Mga kapatid, napakahirap paglabanan. Talagang evil spirit yung kalaban mo, mga kapatid. And sabi ko, one time nung nagbuklat po ulit ako ng Bible, hindi ko matandaan sa Corinthian yon. Nang sabi ay, dapat nagtuturo ka na, pero baby, gatas pa rin ang kailangan mong inumin. Iyak ako nun, mga kapatid, kasi talagang tagos yun sa puso ko. And mga kapatid, matagal pa yung mga nilakbayin. And yung Word of God, yung salita ng ating Panginoon, parang nangyari na po ngayon, mga kapatid. So, kaya po, nandito tayo, mga kapatid. And, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat sinorvive niya ako, mga kapatid. Kasi, yun po, doon natin marirealize na pag tayo ay winalang halaga natin yung pagkakataon, yung panahon, sayang na dapat ay, ibig kong sabihin, dapat ay nakapaglingkod na ng mga panahon na yon, pero hindi pa, at kailangan ka pa rin hubugin, kailangan ka pa rin tulungang tumayo uli, mga kapatid. So, sayang po yung pagkakataon, yung panahon. And mas sayang po kung tayo po ay darating sa pagkakataong matanda na tayo. Amen? Na kakanta tayo, hindi na tayo makalukso kasi masasakit ng ating mga tuhod, mga kapatid. Hallelujah. Gusto nating umawit, maglingkod, pero wala nang boses tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Yun po yung mga bagay na sayang, mga kapatid. So, kaya nga po, kung may time pa, kung may pagkakataon pa, kung may strength pa, mga kapatid, gamitin mo po natin yan. Saan? For the glory of God. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Para po, mga kapatid, ma-maximize natin yung ating taon, yung ating buhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. I-maximize din po natin yung opportunity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo na i-maximize mo yung opportunity. Hallelujah. Praise God. And mga kapatid, I remember the life of David. Si David po ay na-maximize niya yung kanyang buhay. Ano ba yung timeline ng buhay ni David? Ito po yung timeline ng kanyang buhay. Ipinakita po siya sa Bible. Amen? Hindi na po ako nakagawa ng ano po eh. So, David timeline, nagsimula siya as a shepherd boy. Diyan din po siya start na in-anoint as a king, ang sabi po ng Bible scholar. At ito po ay nangyari during 10 years old po siya, mga kapatid. Shepherd boys, grabe, in-anoint niya ng ating Panginoong Diyos. Nagsiserve siya sa kanyang family, sa kanilang family business, and after noon, napatay niya si Goliath. Amen? Diba? At pangatlo ay yung siya po ay naging musician of the king. Amen? Naghanap po kasi noon si King Saul ng musician, siya po yung kinuha. And he become an armor bearer. Amen? Sabi po ng mga Bible scholar ng time niya, David is about, ang edad niya ay 15 years old. Ganon pa lang po kabata nun. Minaximize na po niya yung opportunity, mga kapatid. 10 to 15, shepherd boy, musician, armor bearer. At ang sabi nga po nila, nung pong panahong napatay niya si Goliath,
Grabe po, nang makakita ng opportunity mga kapatid, ang tingin po ng iba kay Goliath nung time nila ay malaking problema. Pero ang tingin po ni David ay malaking opportunity. Amen po ba? Praise God. Kaya sabi sa kanya ni Goliath, nang karap niya si David, "Am I a dog to come to me with a stick?" Tingin niya sa sarili niya ay aso dahil daw yung pinaharap sa kanya ay isang bata. Amen? So, pero yan po yung timeline ni David na maximize niya po yung kanyang buhay. At ano po, he became the soldiers of Israel. Naging soldiers din po siya. And at 30 years old, he became a king of Judah. And 33 years old, he became a king of Israel. Buong Israel na po yung kanyang pinagharian mga kapatid. Bakit po? Because David maximized the opportunity. Amen. Hindi niya po hinayaang masayang yung kanyang oras mga kapatid, yung kanyang panahon para po mapuntahan yung will ng Panginoon sa kanya. Amen. At kung titingnan po natin ang kanyang buhay, bakit po from time to time ito pong si David ay napopromote. Amen. From shepherd boy, napatay niya si Goliath, killed Goliath, naging armored bearer, musician of the king, soldiers of Israel, king of Judah, and king of Israel, mga kapatid. At nakita ko po kung paano niya na-maximize yung opportunity, mga kapatid. Kung ating babasahin to, he always in the position of service, mga kapatid. Kung titingnan po natin yung buhay niya ay laging nasa posisyon siya ng paglilingkod. Amen? Praise God. At mga kapatid, doon po pala ang oportunidad sa paglilingkod. Kaya po, ang ganda po ng sinabi ng psalmist na ito, mga kapatid. Hallelujah. Sa awit 90 verse 12, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi po, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. Para ma-maximize mo yung opportunity, yung bawat araw ng buhay natin, sabi niya po, turuan ang sarili natin na bilangin na para bang ang araw na yon ay yung huling araw na natin. Amen? Di ba? Pag ang isang tao po na pag tinaningan na ng buhay, na sinabing, 2 buwan ka na lang, mamamatay ka na. Di ba? Gagawin na natin yung mga bagay na, lahat ng mga bagay na importante, mga kapatid. Gagawin na natin yung mga wise decision sa buhay natin. Yun yung pinaka-the best na pwede niyang gawin sa bawat araw, mga kapatid. Hallelujah! At bawat minuto na meron siya, kaya po, namamaximize po natin ang ating opportunity kapag ganyan po ang ating ginagawa, mga kapatid. Amen? At yun po, mga kapatid, ang pangatlo ay, we need to understand the purpose of God in our life. Amen? Hallelujah! Kasi po maraming tao na nabubuhay pero hindi po sa kalooban ng Lord ang kanilang buhay. Amen? Pwede pong busy tayo pero hindi sa purpose ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwedeng marami tayong ginagawa pero hindi sa will ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa Efeso, anyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Huwag daw po tayong gumalaw na hindi nag-iisip. Ano ba ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Ano ba ang purpose natin? Our ultimate purpose is to glorify God. Amen. Ang tanong, nag-glorify po ba ang Panginoon sa ating buhay? Amen? Kaya ang sabi, intindihin po natin yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. So tayo po, nilikha po tayo ng ating Panginoon. God created us through Him and for Him, para sa Kanya. Kaya po, hindi po tayo nabuhay lang para sa trabaho. Hindi tayo nabuhay lang para sa pamilya. Dahil po, nilikha tayo ng Panginoon for His own pleasure and for His own purpose. Kaya po, ang akala ng ibang tao, minsan, even Christian, ang tingin nila sa Panginoon, God exists for my agenda. Kaya pag
nangyayari yan at hindi po nagagawa yung purpose natin, ay malamang na meron po tayong malaking problema. Amen? Sabi nga po, direction is more important than speed. Dahil baka po, nagmamadali tayo. Amen? Gusto nating maging matagumpay sa buhay, na may marating na ganito, magkaroon ng ganon. Pero hindi naman yun yung purpose at will ng ating Panginoon. Delikado po yan, mga kapatid. Amen? So, importante po yung direction ng ating Panginoon sa atin. Susunod tayo para kung saan man po tayo nandoon, nag-glorify po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. And pang-apat po, we need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan pong mapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Bakit po? This is the God's power in us. Amen? We can maximize our year, our season, if we are filled with the Holy Spirit. Bakit po? Kasi may mga bagay po na hindi natin kayang gawin ng tayo lang, mga kapatid. Amen? May mga bagay tayo na kailangan nating gawin na tanging ang ating Panginoong Diyos lamang po ang ating maaasahan. So that we can accomplish more, to do more for the Lord. Amen? For His glory and honor. Amen? Kung tayo po ay puspos at sinasamba natin ng banal na Espiritu Santo, hallelujah. Kaya dito po sa Ephesians chapter 8 and chapter 18, sabi po dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Hallelujah. Kasi po, mga kapatid, kapag ang isang tao ay puspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ang dami po niyang nagagawa. Amen? Dahil ginagamit po siyang vessels ng Panginoon to do extraordinary. Amen? Imagine po noon si Peter, nang siya ay nag-preach, mga kapatid. Isang preaching. Amen? Isang preaching lang po ni Peter, mega church kaagad. Amen? Ang tindi po nun, mga kapatid. 3,000. Sunod na naman, 5,000. Idinadagdag ng Panginoon ang mga tao. Bakit po? Because they filled with the Holy Spirit. Of course po, ang Panginoon ang nagdadagdag noon, pero kung kapag tayo po ay puno ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon, may mga bagay po tayo na nagagawa na hindi po natin akalain na kaya nating gawin. Amen. Kahit na po nga ang isang pastor ay mag 1,000 preaching. Amen. Kung hindi po filled ng Holy Spirit, maging ang kabuuan ng iglesia, ay hindi po lalago ang church. Hallelujah. Napakahalaga po ng Holy Ghost. It is the Holy Spirit who is working with us and through us. Amen? Kaya po, as we start this year, mga kapatid, let us allow the Lord to fill us, mga kapatid. To fill us with His Spirit, mga kapatid. Kaya po, nag-worship tayo ay dahil nagpapapuno po tayo ng banal na Espiritu. Amen? Yung nananalangin tayo, nagpapapuno tayo ng presensya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yung nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon, nagbabasa tayo ng ating Bible, nagpapapuno po tayo ng presence ng Panginoon sa ating buhay. And we need, kailangan po natin ito, mga kapatid, araw-araw sa ating buhay to maximize this year. We need to be filled with the Holy Ghost, with the Holy Spirit. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At mga kapatid, pahabol lang po ito. Ano pa po ba ang aking gagawin to maximize this year? We need to always have a thankful heart. Sabi niya po dun sa may verse 20, sabi po dito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Hallelujah. Sa lahat ng bagay magpasalamat tayo kasi po yung mga bagay na parang pangit sa atin ay pwede rin po yung gawing maganda ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang sabi po niya sa Romans 8:28,
all things work together with good, for good. Amen. Not just good things, but even bad things. God can turn these bad things into good things for our good. Amen. Kaya po dapat may pangit man at magandang nangyayari, andoon po yung ating mga puso na nagpapasalamat. Amen. Yung puso na nagpapasalamat, hindi yung puro reklamo, hindi yung puro complaint sa buhay na nangyayari sa paligid. Amen. Always have a grateful heart to maximize this year, mga kapatid. Bakit po sinasabi na, paano ko i-maximize ang aking taon kung meron akong thankful heart? Kasi po kapag tayo ay nagko-complain, we see the negative things na natidrain yung ating joy. Amen. Yung ating energy natidrain. Yung ating peace. But if you have a thankful heart, amen, ang nakikita mo palagi na meron kang ipagpapasalamat sa Panginoon, ayun pong kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Na ginagawa sa bawat buhay natin. Kaya po mga kapatid, always have a thankful heart to maximize this year, mga kapatid. If you want to enjoy this year, kailangan you have a grateful heart palagi. Amen? Even in little things, even in small things. Mga tatay, baka yung asawa nyo hindi nyo na-appreciate at napapasalamatan. Praise God. Hallelujah. Baka hindi nyo na-appreciate ang inyong mga asawa. Ganon din po tayo mga nanay. Amen. At tayo mga anak, baka hindi natin sila napapasalamatan. So always have a grateful heart, mga kapatid. A thankful heart. Amen? Will po ng Panginoon yan kasi po, pag nagpapasalamat tayo, ang nakikita natin yung maganda. Amen po ba? Yung kahit na po pangit yung lesson, ang nakikita natin ay yung magandang nangyayari. Amen, sa buhay natin. That's why, let's maximize this year by always have a thankful heart. And ito po yung Psalms ni David, nung siya po ay may edad na, nung siya ay matanda na. Ang ganda po ng sinabi niya dito na maging guide din natin sa ating buhay. Sabi niya po dito, Psalms 39 verse 4, sabi po, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. Amen? Ito pong 2025, hindi ko po alam kung meron tayong kasama, mga kapatid. Meron tayong katabi, kaklase, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, na dating ando doon at ngayong 2026 ay hindi na natin nakakasama, hindi na natin nakikita. Amen? Sabi ni David, remind mo ako para ma-maximize ko yung aking araw, yung aking oras, yung aking panahon na binigay mo, Lord. Always remind me how brief my life, my time here on earth. Ano po para may ayos mo yung buhay mo, yung galaw mo, yung schedule mo, yung mga gagawin mo, reminds natin, gaano lang tayo katagal sa mundong ito. Amen? This 2026, make it a year that impact eternity. Piliin po natin yung mga gagawin natin. Tingnan yung mga agenda natin, mga kapatid, yung mga priority natin, na merong eternal value, mga kapatid. Na merong eternal impact, na hindi lang yung mga ginagawa natin ay panglupa. Amen? Kundi, even after death, may impact pa. May patutunguhan pa. May pupuntahan pa. Amen? If last year is full of failure, full of problems, full of unfruitfulness, this year, mga kapatid, is the year of expansion. Amen? It's the year to make an impact. To make an impact not just on earth, but also to eternity, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po itong sa Book of Isaiah, sabi po dito, sa Isaiah 43,
18 and 19. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay na una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay ngayon. Yaoy lalabas, hindi ba ganinyo malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog at sa ilang. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung gusto nating ma-maximize yung New Year natin mga kapatid, merong ipinakakalimot sa atin ang ating Panginoon. Kalimutan natin yung things of the past. Yung former things, mga kapatid. Maaring may failure last year, maaring mga heartache. Last year, merong mga difficult situation, mga kapatid. Last year, merong mga senaryo na pangit ang mga naranasan natin, mga kapatid, sa bawat buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, forget the former things. Do not dwell on the past. Amen? Dahil past is still our future. Hindi po natin mamamaximize ang taon na ito mga kapatid if we still dwelling on the past. Past failure, past mistakes, past heartache, tapos na po ito lahat. Nangyari na po ang lahat ng ito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero ngayong 2026, sabi po is a new beginning. New opportunity, new lesson na pwede po nating makuha. Amen? Kaya sabi po sa verse 19, sabi po ay, narito ako'y gagawa ng bagong bagay ngayon, yaoy lalabas, hindi ba ganinyo malalaman yaon, gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Hallelujah. Kaya po this 2026, let's maximize this year. Mabilis lang po ito mga kapatid, ilang araw lang, New Year na naman ulit. Hallelujah. Pero ang tanong, ano ba ang ginawa natin sa taong ito? Paano natin ito ginamit yung 2026 sa buhay natin? Amen? Ginamit ba natin yan na mayroong eternal impact, eternal value? Ginamit mo yan na sinayang mo lang yung taon na naman na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? At mga kapatid, this time we will come to the Lord and let's pray to the Lord na, Lord, be with me in this 2026. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Mga kapatid, lalapit po muli tayo sa ating Panginoon. Kakalimutan ang nakaraan. Amen. Kakalimutan na yung mga former things. We will not dwell on the past. Amen. Kasi po ang Panginoon may gagawin na bago sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwede po pang lahat tayo ay tatayo. Hallelujah. Praise God. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alalahanin natin. Hallelujah. Ang mga bagay na nakaraan ay nakaraan na mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tanging ang presensya lang ng ating Panginoon mga kapatid ang makapagbubura natin yan sa bawat puso natin mga kapatid kung ano yung mga bagay na nag-cause ng ating kalungkutan. Hallelujah. Nasaktan tayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lahat ng bagay ay ipasakop natin sa ating Panginoon. Praise God. Awit tayo. Awitin natin ulit yung awit kanina na ang tanging alay ko. Pasalamatan natin muli ang ating Panginoon kasi patuloy niya tayong hinuhubog. Amen? Patuloy niya tayong tinutulungan sa buhay natin. Tayong lahat na narito ay wala dito mga kapatid. Kung wala ang presensya ng ating Panginoon na siyang nag-uudyok sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Masagin
Salamat sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. At bilang kinubos ang tanging alay ko.
natin palakpakan minsan pa ang ating Panginoon? Hallelujah! 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 Yung magandang palakpak sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Let's maximize, mga kapatid, our talents, our time, our treasures. Amen. Hallelujah. Praise God. Patuloy po nating pagkatiwala sa Panginoon. Hallelujah. Redeeming the time. Praise God. Patuloy po natin, mga kapatid, na gawin yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Hanggat may panahon, hallelujah, may pagkakataon, let's share the word, preach the word. Amen. Hallelujah, upang patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya ngayong 2026, amen, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon lahat ng gagawin natin, mga kapatid. Amen. Praise God. Kumbaga, lahat ng oras, kung kaya natin ibigay po natin para sa Diyos. Amen? Praise God. Napaganda ng mensahe, mga kapatid. Parang sabi ng mensahe, mga kapatid, kung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, ng oras, huwag mo nang sayangin sa anumang bagay. Ibigay mo na sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, habang tayo nabubuhay, amen, every gising, every morning, this is a blessing, mga kapatid. Ito ay pagpapala galing sa Panginoon. Amen? Marami na ngayon na tulog at pagising nila, hindi na sila nagising. Hindi na sila nagising, I mean. Praise God. Kaya tayo, habang tayo ginigising ng Panginoon, amen, lahat ibigay natin sa Panginoon. Amen? Huwag na natin gayahin yung kwento na naging matapat sa Panginoon, ilang taon, ilang dekada siya naglingkod sa Panginoon at humingi siya ng favor sa Diyos. Sabi niya, Lord, naging matapat ako sa iyo, naging faithful ako sa iyo, naging masunurin ako sa lahat ng gawain nandun ako, Panginoon. Pwede ba, Panginoon, extend mo ang buhay ko? In-extend ng Panginoon 15 years. Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, yung 15 years na yun na binigay sa kanya ng Panginoon, alam niyo yung ginawa niya? Nagparetoke, nagpa-make-up. Ito'y kwento lamang, mga kapatid. Pero, doon, mga kapatid ko, nung siya'y nasagasaan, nung siya'y nagtumawid at nasagasaan, namatay siya. Pagharap niya sa Panginoon. Lord, di ba 15 years yung binigay mo sa akin? Ano sabi ng Panginoon? Pasensya ka na, hindi kita nakilala. Kaya mga kapatid, huwag nating babaguhin yung binigay ng Diyos. Nagpakulay ng buhok. Kaya, tingnan niyo yung katabi mo. Tingnan mo. Unique po yan. Amen. Unique yan, mga kapatid. Nag-iisang yan. Siya. Ikaw. Tayo. Walang kapares. Amen? Kaya, yung sinabi doon sa mensahe, mga kapatid, maximize natin yung binibigay ng Diyos na pagkakataon, opportunity, privilege. Bigay natin yan para sa Diyos. Amen? Palakpakan natin minsan pa, Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yung magandang palakpak. Woo! Hallelujah! Para sa Panginoon. Thank you, Lord God. Amen, amen. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa tagumpay ng buong araw na ito na ikaw ang naging sentro. Ikaw, Panginoon, hallelujah, nabigyan ng kapurihan, napasalamatan. Lord, salamat, Panginoon.
sa buong araw na pagpapala. Salamat sa mga salita mo. Mula kaninang umaga hanggang sa mga oras nito, Lord Jesus, pagpalain mo ni ng Zenny. Gamitin mo siya, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng karunungan, kaalaman, na patuloy, Panginoon, ma-maximize ang binigay mong talento sa bawat isa amin at sa kanya. Lord, thank you so much, God, sa patuloy na pagpapagamit ng iyong mga anak. Narito rin ang ACM family. Hallelujah. Nakikita mo, O Diyos, ang aming puso, ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Hallelujah. Kanina, Lord God, hallelujah, inaangkin na namin, O Diyos, hallelujah, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Patuloy kang maitaas, maluwalhati sa aming buhay. Lord, maraming salamat po. Cover us with your precious blood, O naman aming pakikipagbaka, o sa loob ng isang taon naman aming pakikipagbaka, Lord. Help us, Lord, na magawa namin ang kalooban mo at hindi ang aming kalooban ng Diyos. Maraming salamat.